Ngayon, ating pag-aralan ang pagkalkula ng 3 digits minus 2 digits na may pagbawas o pagbaba sa baitang ng digit. Una, isulat natin ang numero sa dibisyon o digit ng kalkulasyon. Ang 9 at 6 ay one-digit number, kaya ating isulat ng ganito. Isulat rin ang mga 10-digit at 100-digit na numero sa tugmang posisyon. Kasunod nito, gumamit ng ruler sa pagguhit ng linya ng ganito. Simulan ang kalkulasyon sa one-digit na posisyon. Ang 9 minus 6 ay 3. Isulat natin ang 3 sa posisyon ng one digit. Next, magkalkula tayo sa 10-digit. Hindi makakalkula ang 2 minus 6, kaya kukuha tayo ng isa mula sa 100-digit. Gumuhit ng diagonal na linya mula sa 8 na nasa 100-digit at isulat sa ibabaw ang 7 dahil binawasan ng isa ang 8. Ngayon, dahil ang pagbawas sa baitang na digit na 1 ay bilang 10, ay maaari na nating kalkulahin ang nasa 10-digit na posisyon. Ang 10 minus 6 ay 4. Ang 4 plus 2 ay 6. Isulat natin ang 6 sa posisyon ng 10-digit. Magkalkula naman tayo sa posisyon ng 100-digit. Ang 7 minus 0 ay 7. Isulat natin ang 7 sa posisyon ng 100-digit. Panghuli, isulat ang sagot ng equation. Dito nagtatapos ang ating pagkalkula. Tayo magsanay. Pindutin pansamantala ang pause icon. Ating unawain ang katanungan sa pagsasanay. Pindutin ang play icon kapag natapos sagutin ang katanungan. Markahan natin ng bilog. Ngayon, magtugma tayo ng sagot. Number 1, 305 minus 43. Ang sagot ay 262. Number 2, 653 minus 91. Ating alamin ang solusyon ng number 2 tulad sa unang tanong. Ang sagot ay 562. Tama ba ang inyong mga sagot sa dalawang katanungan? Panghuli, repasuhin natin ang inaral natin ngayon. Basahin natin ang number 1 hanggang number 6. Number 1, sa pagkalkula, i-align ang dibisyon o digit ng numero. Number 2, gumamit ng ruler sa pagguhit ng linya. Number 3, magkalkula mula sa one digit. Number 4, kalkulasyon sa 10-digit. Bawasan ng isa mula sa 100-digit. Number 5, kalkulasyon sa 100-digit. At number 6, isulat ang sagot. Ito ang katapusan ng ating pag-aaral sa araw na ito.